Oh. I-share ko na sa inyo yung mga naka-help na mag-boost ng energy sa akin and nagbibigay ng happiness. And itong month ng October talaga hindi ko ginugol na maging happy ako. Ginugusto ko lang na maging okay ako. Ayaw ko na maging walang gana yung month na 'to, ma-feel ko na maraming loneliness and madaling mag-worry. Nag-iba talaga nitong month na 'to. Ang dami kong energy. As in, sobra yung energy ko. Yung number one ay supplements. Wala akong absence sa pag-take ng vitamin D and magnesium. Yung vitamin D, need talaga natin yan, especially kapag nanirahan tayo dito sa Europe. Wala masyado si Haring Araw kapag ganitong seasons, tinglamig na. Yung magnesium naman ay nakaka-help talaga sa akin sa pagtulog ng mahimbing. Kung magbili man kayo ng supplements like vitamin D or magnesium, magtanong kayo sa expert. Mas mabuti nang magtanong tayo. Yung may knowledge bitaw or mag-search kayo ano yung mga good effects, hindi good effects.
Pangalawa ay yung pag-walking natin. So, nagwo-walking ako madalas nitong month na 'to sa city or sa nature. Kasama ko si hubby, kahit saan-saan na lang kami, mapadpad basta sa nature. Iba talaga yung epekto ng nature kapag mag-walking, makarinig tayo ng mga ibon, tapos ma-relax talaga yung ating katawan, ma-relax natin yung ating utak, tapos magkaroon pa tayo ng quality time sa partner natin or quality time sa self ko kapag ako lang mag-isa. Mas pino-focus ko talaga nitong month na 'to na ma-okey ako and hindi masyadong i-stress yung self ko na dapat mag-diet or dapat mag-workout ng todo-todo. Ini-enjoy ko lang talaga, mas gusto kong i-stable muna yung aking mental health para mas ganado tayo and okey yung energy natin. Pangatlo ay yung outfits na wini-wear ko, na love ko, and also nag-explore ako ng mga kulay and hindi ako nag-focus sa soft ko na era thing. Kaya sa aking soft na era, masyado akong ma-beige and focus ako sa sobrang girly. Okey naman siya pero yung energy ko kay sobrang girl and calm. Tapos hindi ako nag-mix ng masculine na mga things like jacket or something bitaw na medyo ma-blend ng masculine nung nag-soft era ako. Ngayon kay wini-wear ko na yung jacket ko na leather na medyo may pagka-masculine na, tapos ma-pants na din ako sa ngayon and hindi lang ako nag-focus skirt tapos mag-dress. Nag-add tayo ng kulay na dark brown, yung maroon, tapos black na shoes, mga brown na bag, maroon na bag, yung may kulay na talaga hindi lang beige. Need talaga na help ko yung self ko na mag-boost talaga yung energy ko sa aking mga outfits. Ang nabasa ko na need mo talaga ng may something na kulay para magkaroon ng energy. Pang-apat ay almost everyday ako sumasayaw. Nag-Zumba ako, may times na 30 minutes lang or 1 hour. Kadalasan talaga sumasayaw na ako sa mga things na ginagawa ko, kahit naghuhugas ako, kahit make the bed ako, or kahit naglilinis ako, and ano man yung ginagawa ko dito sa bahay, lagi na akong nagpatugtog ng music na pangsayaw. Grabe talaga yung energy ko. And then kumakanta-kanta na din ako. Hindi ko yan ginawa talaga all the time before. Ngayon lang talaga na almost everyday ramdam ko talaga yung energy ko. Lagi talaga akong sumasayaw and kumakanta na ako. So, nabalik na talaga yung si Joy na grabe ka. Yung panglima ay fika moments. Yung fika na word ay something bitaw na nag-coffee ka, tapos may kinakain kang something na bread or nag-tea ka, nag-quality time ka alone or kasama mo yung family mo or yung asawa mo, boyfriend mo, something ganyan. Basta nag-coffee, nag-tea. Na-enjoy ko talaga siya na magkaroon ng quality time sa self. Mag-coffee ako sa city, nag-try na din ako ng matcha latte, tapos mga cinnamon buns, mga ganyan. May times din na kasama ko si hubby or kahit dito lang ako sa bahay or magdala ng coffee, tapos mag-walking, i-romanticize mo. Wala ka talagang choice na hindi i-romanticize yung life mo kapag nandito ka sa Sweden kay lilipas kasi 'tong ganitong season. Every 3 months iba-iba yung season kaya kung hindi man okey or paborito ko na season, so i-try kong romanticize but sometimes din 'pag I feel
na down ako, kay tao lang din tayo, tapos na nirahan tayo sa abroad. Normal lang talaga yan na ma-feel natin yung loneliness, and then may times na ma-down tayo. Iba talaga yung nabibigay ng bad weather sa ating mental and physical health. Kaya may times na ganyan, pero kapag ma-okey-okey na ako, i-try ko talaga na i-romanticize yung days ko dito sa Sweden para din na enjoy yung season na 'to. Buti na lang talaga ay tina-try ko and pinu-push ko yung self nitong October, and nag-stand talaga ako para sa self ko, and pina-promise ko talaga na itong month na 'to, gusto kong maging okey. Kahit anong mangyari, maging okey ako, i-push ko yung self ko, gano'n yung ginagawa ko talaga. October 1 talaga, promise na promise talaga ako sa self ko. And mag-end na yung month na 'to, and thanks God, okay yung month na 'to. Next month excited din ako, and ipagpatuloy ko din 'tong mga habits na ginagawa ko para magkaroon pa rin ng ganitong energy. Yung pinaka-last na nagbibigay ng energy at saka naging happy ako ay quality time sa loved ones. So, nitong month na 'to, nagto-talk ako sa aking family, sa Messenger, and nakaka-happy talaga na may connection bitaw sa family. And quality time ni hubby, grabe. Okay talaga yung month namin ngayon, and wala kami masyadong misunderstanding, and kalma lang talaga yung relasyon. Mga ilang years na rin 'tong grabe kakalma yung relasyon ko talaga, simula nung nag-matured ako. Simula pa before, grabe talaga siya kalma, and wala siyang kaproblema-problema sa life, sa self niya. Stable na talaga siya. 'Pag may something na misunderstanding, hindi na kami ipaglaban, gano'n. Mag-talk na lang kami. Buti na lang kay marunong na din ako makinig. Kahit di bitaw ako okay, need ko pa rin na respetuhin yung desisyon ng asawa ko, kaya yan via work team na ako makipaglaban ba na grabe talaga yung energy na dapat ganito, ganyan, ganyan. Wala na talagang, sigaw-sigaw. Ako lang before masigaw nung bago pa lang kami. Pero ngayon ay grabe na ako kalma. Grabe na talaga ako kalma na 'pag may ma-feel ako, mag-think muna ako before ko sasabihin yung mga bagay. Yan yung isa ka bagay na kaya kong i-handle kahit may something akong hindi na-feel. Hindi ako mangdamay ng ibang tao. Good morning! Papunta tayo doon sa train station. I-meet natin yung isa sa aking subscriber. Taga-ibang city siya dito sa Sweden. Maayong gabi grabe na talaga ka-dark. Ay 24 na sa hapon pero
Grabe na talaga siya ka-darks. Nalimutan ko na talagang mag-vlog. As in, pinaplano ko kanina na mag-vlog ako sa ginagawa namin, pero na-enjoy ko talaga yung time namin together. Hindi ko na nagamit yung aking camera. Sa paborito ko lang to na YouTuber, nakikita ko na nakipag-meet siya sa kanyang isang subscriber and naging friend niya. Si Erica, nag-message siya sa akin sa Instagram. Naging friend na kami, tapos nag-sit kami ng time. And today, nagkita kami. Hindi ko talaga akalain na magkaroon ng friend na isa ko sa subscriber. Sobra ko talagang na-appreciate. As in, sobra-sobra. Maayong udto guys. Pumunta tayo doon sa city kanina. Nagmamadali lang ako so hindi ako nag-vlog. Nagbili ako ng regalo namin ni Habi para sa kanyang mama. Birthday niya sa Martis. I-advance namin ng celebrate ni Habi nitong weekend. Hindi kami makapunta sa Martis dahil may work si Habi. Pumunta ako doon sa Kicks. Nagbili ako ng perfume at saka lip balm. And yung sa normal, mga binili ko pang self-care. Usually talaga yung regalo namin ng mama ng asawa ko, may perfume talaga siya. Usually yung Gucci talaga yung binibili ko. And then itong Dior Addict Lip Glow. Binilhan ko yung mama ng asawa ko ng 3 green tea na face mask. Shower caps, tea. Nilahat ko na talaga green. Body scrub, watermelon. Ang bango talaga nito. Sponge. Hand cream. Mga essentials talaga tong mga hand cream, lip balm, kapag ting lamig na seasons. And chocolates. Ito lahat na yung regalo natin para sa mama ng asawa ko. And yung mama niya, mahilig talagang mag-open bitaw. Need ko talaga na i-wrap yung ibang gift. Easy lang kasi ito siyang i-open. Tapos na tayong mag-wrap sa regalo ni Mama. Ready na yung birthday gift namin ni Habi para sa kanya. I hope na nag-enjoy kayo nito. Thank you for watching, guys. Bye-bye.